Mula sa mahabang listahan ng mga South Korean film authors, si Kim Ki-duk ay madaling matatawag na pinakakontrobersyal na Korean filmmaker hanggang ngayon. Kahit na ang mga pamilyar sa matinding South Korean na mga pelikula at ang kanilang mga marahas na visual ay maaaring matigilan sa kakilakilabot na koleksyon ng imahe sa karamihan ng trabaho ni Kim. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na malupit na pamumuna mula sa mga kritiko ng Korea at publiko, ang mga pelikula ni Kim ay umani ng mataas na papuri at pagbubunyi sa buong mundo, pangunahin sa Europa. Hindi tulad ng maraming Korean na direktor na kilala sa kanilang mga visual na estilo, ang estilo ni Kim ay namamalagi sa kanyang kakaibang mga kwento. Katulad ng Spring, Summer, Autumn, Winter, at Spring, 2003, na malamang na mahahanap mo lang kung alam mo na ang tungkol kay Kim Ki-duk. Ang tatlong iron ay nagdadala ng mas malaking antas ng mistisismo at tula kaysa sa purong karahasan. Binabalanse nito ang kasalanan sa kaguluhan, at kapayapaan sa karahasan, at ang uri ng contrast na iyon ang dahilan kung bakit kakaiba ang pelikula. Si Kim Ki-duk ay nagsasabi ng hindi kapani-paniwalang mga kwento sa kanyang mga pelikula, na nagpapakilala ng mga karakter na napaka-interesante na lumikha sila ng walang katapusang depth na lalim ng plot. Tatlo ang Bakal ay isang magandang halimbawa nito. Sa pelikula, ikinwento ni Kim ang tungkol sa isang drifter na naglilibot sa pagsira sa mga bakanteng bahay, kaya ang Korean title na Empty House, hanggang sa pumasok siya sa isang bahay kung saan nakatagpo niya ang isang magandang babae at ang kanyang mapang-abusong asawa. Lahat ng bagay sa pelikulang ito ay sinabi sa paraang metaporiko. Halimbawa, kapag ang mapang-abusong asawa ay pumasok sa bahay, ang drifter, si Tae-suk, ay naroon na sa hardin na naglalaro ng golf, ngunit ang asawa ay bulag sa kanya dahil sa kanyang galit sa kanyang asawa. Ilang sandali matapos bugbugin ang kanyang asawa ay nakilala na niya ang estranghero sa kanyang sariling bahay. Ang mga tema ng invisibility at shadowing ay karaniwan sa buong tatlong iron, at marami sa mga karakter ang mukhang bulag sa damdamin. Matapos makita, inilipat ni Tae-suk ang kanyang posisyon, at sinimulang itama ang kanyang mga bola ng golf sa asawa, na tinatarget ang napakasensitibong bahagi ng katawan. Ito ay isa pang metaporikong eksena, kung saan ang isang golf club na tinitingnan bilang isang simbolo ng karangyaan, ay ginagamit laban sa kanyang amo, na para bang ang asawa ay sa wakas ay pinarurusahan para sa kanyang mga kasalanan. Sa wakas, tahimik na lumabas ang drifter dahil walang nangyari. Naghihintay siya sa kanyang motor hanggang sa tuluyang napagpasyahan ng asawa na umalis kasama niya. Nangyayari ang lahat ng ito sa unang bahagi ng pelikula, na isang kakaibang estilo ng pagsasalaysay kung saan ang kasukdulan ay nasasaksihan sa simula ng pelikula, gayunpaman, ang pagiging komplikado ang dahilan kung bakit natatangi ang pelikula. Halimbawa, ang dalawang pangunahing tauhan ay nananatiling tahimik sa buong pelikula, maliban sa dalawang linya na sinalita ni Sunhwa, ang asawa. Hindi ko maiwasang maalala ang Only God Forgives, 2013, ni Riffen pagkatapos manood ng tatlong iron. Bagamat ang dalawang filmmaker ay nagpapakita ng ganap na magkakaibang kapaligiran sa bawat isa sa mga pelikulang iyon, ginagamit nila ang parehong pamamaraan ng pagkukwento sa pamamagitan ng katahimikan. Ito ay isang kawili-wiling paggalugad ng potensyal ng katahimikan ni Kim Ki-duk sa partikular na pelikulang ito, na naghahatid sa madla ng lumalagong relasyon sa pagitan ni Tae-suk at Sunhwa gamit ang walang anumang dialogo. Ito ay malalim na konektado sa ideya ng mga mata, visibility versus invisibility. Madalas na ipinahihiwatig ni Kim ang temang ito, at mahusay niyang ipinapahayag ito sa pamamagitan ng pisikal na pakikipag-ugnayan ng mga karakter at ng espasyo sa kanilang paligid. Sa pagtutok sa pangunahing karakter, mabilis na nakita ng manunood ang pagkahumaling ni Tae-suk sa pagiging invisible, at kahit na siya ay nagpapakita ng pakiramdam ng kawalan ng laman sa lahat ng dako sa paligid ng kanyang sarili. Kitang-kitang walang laman ang mga lansangan kapag naghahanap siya ng mga bahay na masisira. Ang mga eksena sa bilangguan ay karaniwang paraan upang ipakita ang paglalakbay ng isang karakter sa pagbabago, at ang pag-abot sa wakas ng isang epiphany, gayunpaman, ang tatlong iron ay malayo sa tradisyonal. Kahuling pagkakasunod-sunod ng bilangguan, sinasanay ni Tae-suk ang kanyang sarili sa sining ng pagshadowing, at pagkatapos ng ilang pagtatangka na maging invisible ng bantay ng bilangguan, sa wakas ay nagtagumpay siya. Sa aking palagay, ito ang pinakametula at mahiwagang pagkakasunod-sunod na mararanasan sa tatlong iron. Dinadala ni Kim Ki-duk ang manunood sa ganap na unorthodox na paglalakbay ng karakter na ito sa loob ng bilangguan, at kahit na maaaring tumagal ng ilang sandali upang maunawaan kung ano mismo ang sinusubukan ni Tae-suk na makabisado, malamang na mahahanap ng madla ang proseso na nakakabighani.
Ang pagbabago sa sarili ni Tae-sok sa isang buhay na anino ay nauugnay sa quote ni Kim sa pagtatapos ng pelikula, mahirap sabihin na ang mundong ating ginagalawan ay isang katotohanan o isang panaginip. Ang pelikula ay talagang parang isang panaginip lamang sa dulo, ngunit mayroong iba't ibang mga pahiwatig sa buong pelikula, tulad ng ang walang laman na kapaligiran, ang nakakagulat na mga pagkakataon, at syempre, ang katahimikan. Ang tatlong ayon ay isang napaka-emosyonal at nakakanganyong karanasan. Sa buong pelikula, mayroong tiyak na ritmo ng kapayapaan at kalmado, kahit na sa mga pinakamarahas na eksena nito, at ang paulit-ulit na paggamit ng Nakaka-Atlas na kanta, GAFSA, ay nakakaakit din. Nakapagtataka, bilang isang Arabo na personal na hindi kayang panindigan ang musikang Arabe, sa palagay ko ay hindi nakahanap si Kim Ki-duk ng mas angkop na kanta. Para sa sino mang gustong magsimulang manood ng mga pelikula ni Kim Ki-duk, naniniwala ako na ang tatlong ayon ang pinakamagandang lugar para magsimula.